Good day to everyone. As promised, we are conducting this hearing to pursue our objective of making government services more accessible to the public, especially when it comes to healthcare. Let us always be reminded that health is wealth. Bawat piso sa budget na nakalaan para sa kalusugan ay mahalaga para maprotektahan ang kalusugan ng ating mga kababayan. Kaya hindi po dapat ito nakatenga at magamit ito para makaligtas po ng buhay. PhilHealth po ay para sa health. Paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Bago ang lahat, isang kahit papano, may magandang balita muna. Naiulat po na aprobado na ng Board of Directors ng PhilHealth ang pagbabasura sa kanilang single period of confinement policy na alam natin ay mahigit isang dekada na pong nagpapahirap sa ating mga kababayang may sakit, no? 2013 pa pala itong pulisiyang ito at hindi napansin. Napaka common sense naman po yun. Sobra-sobra po ang pera ng PhilHealth. Yung single period of confinement policy ay nandiyan pa po. So ilan na po ang na-deprive nito for the past 11 years since 2013. Pwede naman palang tanggalin. Sa kaalaman po ng mga kababayan natin, ito pong single period of confinement policy ay natuklasan natin sa dami pong reklamo na lumalapit sa aming opisina. Halimbawa po, nagka-bleeding kayo, buntis, masiselan yung pagbubuntis ninyo. Pag na-admit kayo bukas, within 90 days, bawal na pong i-cover muli ng PhilHealth because of this policy. Illogical po ito, kalokohan po itong pulisiyang ito. Pangalawa, tayo, pasintabi lang sa kumakain. Mahilig akong kumain kahit saan. Hindi maiwasan, magka-diarrhea tayo. Bawal nang i-cover muli pag na-admit ka. Nung klaseng pulisiya yan. Kalokohan yan. Pangatlo, pneumonia. Pag na-admit ka muli, because of pneumonia, bawal na naman. Mapigilan mo bang magkasakit? Hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. At bakit nyo i-deprive sa Pilipino yan? Pera ng Pilipino yan, contribution, sweldo natin yan. Kinakaltas po sa sweldo natin. Kaya nga PhilHealth para insured tayo kung sakaling magkasakit tayo. Ang dami nyo pong pulisiya na dapat matagal nyo na pong pinag-aaralan. Ngayon, pag-usapan natin dito, iniiwasan nyo naman kami rito. Alam nyo, kalokohan po itong single period of confinement policy. Nagpapahirap po ito sa Pilipino. Salamat naman po. At finally, in-scrap nyo na, tinanggal nyo na po itong single period of confinement policy. Sulit po ang ating pangungulit at hindi po ako titigil. Nakukulitin kayo bilang chairman po ng Committee on Health. At hindi po ako titigil dito sa ating adhikain na i-expand pa yung medical services. Matapos nating madiskubre na 500 billion ang reserve funds ng PhilHealth. Ibalik nyo po yan sa tao. Pera po ng tao yan. Hindi po inyo yan. Contribution. Subsidy. Dapat yung mga makikinabang po ang ordinaryong mamamayang Pilipino. Puntahan niyo po ang mga ospital. Ando doon po yung mga mahirap. Makikita niyo, nasa bangketa, nag-aantay, walang pambayad sa ospital. Habang natutulog yung pera ninyo, ilang buhay na naman po ang mawawala ng mga kababayan nating may sakit. Huwag niyo pong pahirapan ang mga kababayan nating mahirap. Mahirap na nga, pinapahirapan niyo pa. Hindi po ako titigil. Pati sa inyong budget. Babantayan natin yung budget ninyo. Matapos po ang 3 hearings dito sa Committee on Health, hinggil sa anti-people, anti-poor policy na ito, sa wakas ay tuluyan na pong binasura ng PhilHealth Board ang itong single confinement policy. Salamat po. Sabi ko nga parati, ang taong may sakit, lalo na po yung mga mahirap nating kababayan, ay dapat po arugain ng PhilHealth. Ilang beses man siyang magkasakit, hindi iisang beses lang sa loob ng itinakdang panahon. Our mission for much improved public health care and expanded health services does not end with the scrapping of
this said policy. Patuloy nating kalampagin ang PhilHealth upang mas lalong mapabuti natin ang mga healthcare benefits and services, lalo na para sa mga mahirap nating kababayang Pilipino na walang ibang malapitan kung hindi tayong nasa gobyerno. May pera po eh. Buti sana kung walang pera yung PhilHealth. Merong reserve fund, kaya nga po winalis ng National Treasury kasi sobra-sobra po yun yung pera. Bakit hindi kayo mag-isip ng marami pang mga benefit packages, increase case rates para lesser out-of-pocket expenditure, at babaan nyo po ang premium contribution muna habang sobra-sobra pa yun yung pera. Mag-isip po kayo. Marami pong klaseng sakit. Sabi nyo nga, 9,000 case rates ang pinag-aaralan nyo. Ang dami pong benefit packages. Halimbawa, nandito yung mga dental. Ang suggestion ng ating DOH, dental. Ang dami pang serbisyo na pwedeng i-avail ng Pilipino na hindi nila alam saan sila lalapit dahil hindi nyo po ini-expand ang benefit packages ninyo. Yung iba, sinulid, ginagamit. Pantanggal ng ngipin sa bundok, sa bukid sa amin, probinsya. Sa mata. Yung optometrist natin, mata. Ang daming mga bata nahirapang magbasa. Ba't hindi nyo gawa ng mga benefit packages o mga programa na pwedeng mapakinabangan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino nag-aaral, nagkandahirap pong magbasa sa pag-aaral nila dahil hindi po na-discover na may sakit sila sa mata, may problema po. Tumatanda sila. Bakit hindi nyo po gawing prevention yung paglala ng sakit? Ba't antayin nyo pang ma-admit tapos hindi nyo naman tutulungan ng buo? Bakit hindi kayo tumulong for prevention? Marami pong sakit na pwede nating maagapan ng maaga. Mag-isip kayo, PhilHealth. Mag-isip kayo at magmalasakit kayo sa kapwa Pilipino. To truly realize the spirit of universal healthcare, it is imperative that PhilHealth maximize their available resources and focus on increasing case rates to lessen out-of-pocket expenses for those needing medical attention, expanding benefit packages in pursuit of providing universal healthcare in accordance with the law. Hindi pa nga natin hindi pa natin na fully implement ang ating UHC. Mga doctors, dito naman po kayo, DOH, sa inyo naman po yung mandato. Tulungan nyo po na ma-fully implement po itong universal healthcare law. Andiyan dyan po yung pera eh. Buti sana ang rason ninyo walang pera. Yun, matatanggap pa siguro natin. Andiyan dyan po yung pera ng PhilHealth. Bakit hindi nyo po ito, ang dami oh. Focus on increasing case rates to lessen out-of-pocket expenses for those needing medical attention. Expanding benefit packages in pursuit of providing UHC. Lowering premium contributions for members. Meron tayong ipinasa rito. At hopefully sana may sa batas po ito. And repealing outdated policies that do not serve the best interest of the public. Ang dami pong pwede nyong i-repeal, ayusin. Ba't hindi nyo napansin yung single period of confinement policy? Kung sinabi nyo nga 2013, kung iba po ang namamahala ng PhilHealth nung panahong yon, nung kayo, bakit hindi nyo po napansin ito? Pwede naman palang gawin ngayon. Kailangan pa ba ng kami ang makapansin? Pwede nyo pong gawin yun. Common sense po yun. Itong pang-gobyerno, common sense po ito. At dapat may puso ka, may malasakit ka sa kapwa mo Pilipino. Pinapaalala ko po sa mga kapwa ko lingkod bayan, lalo na po ang opisyal ng PhilHealth, na mayroon tayong isang salita. Huwag puro promise. Kailangan ng agarang aksyon at resulta dahil buhay at kalusugan ng mga kababayan natin ang nakataya rito. Siguro napagod na sa kakapromise, hindi na kayang tuparin. Habang patuloy ang pag-aaral at deliberasyon at diskusyon ninyo ng mga opisyal ng PhilHealth, may mahirap po tayong mga kababayang Pilipino na mamatay
Ang dami po dyan namamatay. Ayaw na pong magpa-hospital dahil hindi po natutupad ang inyong pangakong mas magandang serbisyo. We must all act with an extreme sense of urgency kasi buhay po ang nakataya dito. The ongoing policy discussions and reviews within PhilHealth should not and cannot just happen at the cost of people's lives. These are real people. Our parents, our children, our grandparents, our breadwinners who are suffering and dying due to preventable conditions simply because the resources are not reaching them on time. This is of the essence, and it is unacceptable that while administrative processes are dragging on, people are being deprived of the life-saving healthcare services they are entitled to. Meanwhile, we will continue to hold PhilHealth on its promise to further increase its case rates by at least 50% across the board before the end of November. Yun po'y pinangako ni during the last hearing ni Mr. Boy Promise, President Ledesma, at babantayan po natin ito. And to expand its benefits, particularly dental benefits, among others, by the end of December. We have to remind President and CEO Mandy Ledesma and the whole of PhilHealth that these commitments are not just mere numbers. They represent very real improvements in the healthcare experience of millions of Filipinos. Asahan po ninyo na tututukan po natin ito at hindi tayo papayag na mapako ang pinangako ito ng PhilHealth sa taong bayan. You are under oath when you delivered your promises to the people, and this committee will hold you to your promise. Uso pa naman ang contempt ngayon. Maraming sakit ang Pilipino na pwedeng agapan at bigyan ng pansin through early detection. Example, visual impairment, if untreated, may lead to blindness. According to a study of the Philippine Eye Research Institute, around 2 million Filipinos are visually impaired. The study also found that 9% of the kindergarten kids and 16% of high school students are affected with visual impairments. In terms of oral health, 7 out of 10 Filipinos, or 72% of the population, have dental caries or tooth decay, according to the Philippine Dental Association. Hindi na dapat hintayin na lumala ang sakit. Sabi ko nga, mas mahal na ang procedure tsaka pa action na ng PhilHealth, kakarampot lang po ang inyong share na binibigay pag lumala na yung sakit. Bakit hindi kayo tumulong sa prevention? Importante dito ang prevention at early detection. Mas efficient dito dahil hindi nagagastos ng malaki ang PhilHealth kung hindi nalalala ang sakit ng Pilipino.